Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 5, Quarter 2, Week 6. Ang ating paksa ay tekstong impormatibo, wika, kaantasan ng pang-uri, pasukdol, katotohanan at opinyon, tekstong biswal. Aktor ba ako? Isulat sapat lang ang tama kung ang pandiwa sa pangungusap ay nasa focus na tagaganap o aktor at mali naman kung hindi. Iniluto ni Rachel ang isda. Mali. Nag-igib si Iboy ng tubig. Tama. Pinaglagyan ni Lorna ng mga halaman ang paso. Mali. Nagtanim si Bebang ng mga buto. Tama. Ipinagtimpla ng kape ni Enya si Lenoch. Mali. Halina't magbasa. Ang aking ama ni Andeline R. Tahanlangit. Ang aking ama. Ang aking ama ay talagang natatangi. Para sa pamilya, siya ay nagsisikap ng maigi. Itinutuwid ang aming mga pagkakamali. Patas sa lahat at hindi nangungunsinti. Mula pagkabata, akin pang naaalala. Mga tagubilin at mga paalala. Edukasyon lamang daw ang tangi niyang maipamamana. Kaya naman, ito'y aking isinasa puso talaga. Lumipas nga ang ilang mga taon. Ako'y isang ganap na ama ngayon. Ang aking ama ang nagsilbing inspirasyon upang makamit ang mga nilalayon. Ano-anong katangian ng ama ang nabanggit sa tula? Masipag, patas, nagtutuwid, ng pagkakamali at mapagbigay ng payo. Anong tono o damdamin ng tula? Mapagmahal at puno ng paghanga. Ilahad ang mga karanasan ng anak sa piling ng kanyang ama. Naaalala niya ang mga tagubilin at paalala ng ama, lalo na ang kahalagahan ng edukasyon. Ilarawan mo ang iyong sariling ama at ihambing ito sa ama sa tula. Paanong nakaaapekto ang ama sa kanyang anak? Nagiging inspirasyon at gabay siya upang magsikap at matuto ang anak. Hanapin ang kasing kahulugan ng mga salita na nasa puzzle. Pagkatapos ay gamitin ang mga ito sa pangungusap. Nananahan, napipintong, punan, itatala, tumungo. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Nakatira, nalalapit, lagyan, isusulat, nagpunta. Para sa ikalawang araw, kaugnay na paksa bilang isa, tekstong naratibo, maikling kwento. Tekstong impormatibo. Ang tekstong impormatibo ay tinatawag ding expository. Ito ay isang anyo ng tekstong naglalayong magpaliwanag at magbigay ng impormasyon. Ang mga halimbawang sulatin o akdang naglalaman ng tekstong impormatibo ay ang sumusunod. Mga sangguniang aklat tulad ng encyclopedia, almanak at journal, mga ulat, pananaliksik, artikulo at komentaryo sa mga pahayagan, polyeto o brochure, balita at suring papel. Multimodal. Ang multimodal ay binigyang definisyon
na estilo ng paggamit ng dalawa o mahigit pang moda ng komunikasyon. Ang tekstong multimodal ay maaaring papel gaya ng mga aklat, comics, posters. Ang tekstong multimodal ay maaaring digital mula sa slide presentations, e-books, blogs, e-posters, web pages at social media tungo sa animation, pelikula at video games. Ang tekstong multimodal ay maaaring live o actual, isang pagtatanghal, pagpapamalas o pangyayari. Ang tekstong multimodal ay maaaring transmedia kung saan ang kwento ay isinasalaysay gamit ng multiple delivery channels na maaaring kombinasyon ng iba't ibang paraan sa paggamit ng medium, gaya halimbawa ng aklat, comics, magazine, pelikula, mga serye ng web at video game, kung saan ang lahat ng ito ay bahagi ng kabuuang kwento. Nagagawa ng transmedia na mas linangin ang kwento sa bawat medium na ginagamit, gaya halimbawa ng pagbabalik tanaw bago ang mismong kwento o prequel, karagdagang mga episode o higit pang pagpapaibayo sa mga tauhan at banghay. Ang mabisang komposisyong multimodal ay nangangailangan ng bagong pag-aangat ng disenyo ng mga kasanayan at kaalaman upang magawa ng mga mag-aaral na makabuo ng matalinong pagpapasya sa loob at labas ng iba't ibang paraan ng moda ng pakikipagkomunikasyon upang mabisang makabuo ng tamang pagpapakahulugan. Elemento ng tekstong multimedia. Layon. Sa multimedia, ang layon ay tumutukoy sa pangunahing pakay o layunin ng nilalaman. Maaaring ito ay magturo, magbigay impormasyon, mangaliw o magbigay ng mensahe. Paksa. Ang paksa ay ang pangunahing ideya o tema ng multimedia content. Ito ang sentral na konsepto na tinatalakay sa buong nilalaman. Imahen. Sa multimedia, ang imahen ay tumutukoy sa mga visual na representasyon tulad ng mga larawan, graphics at video na ginagamit upang suportahan o palakasin ang mensahe ng teksto. Sa pagsasama-sama ng layon, paksa at imahen, ang multimedia ay nagiging mas epektibo sa paghahatid ng mensahe at pagkuha ng atensyon ng mga audience. Halina't magbasa. Unang araw sa eskwela. Sa bayan ng Magsaysay, Davao del Sur, nananahan ang mag-anak na Toribio. Nasasabik na ang mga bata sa napipintong pagbubukas ng klase. Lunes, Hulyo 29, 2024, ang unang araw ng eskwela. Maagang gumising ang magkakapatid na Lady, Arlene at Jesusa. Nasa baitang 10 at panganay sa magkakapatid si Lady. Sumunod naman si Arlene na nasa baitang 7 o 7. Bunso naman sa magkakapatid si Jesusa na nasa baitang 5. Kagabi pa lang ay inihanda na nila ang kanilang gagamitin para ngayong araw. Mula sa uniforme hanggang sa mga gamit sa eskwela. Tiniyak nilang wala silang makakalimutan. Maaga ring nagluto ng almusal ang kanilang inang si Aling Arsenia. Pagkatapos makapag-almusal ay bumalik na ang magkakapatid sa kanilang ina at nagpaalam na upang pumasok sa paaralan. Mag-iingat kayo mga anak, ugaliing uminom ng tubig sapagkat ayon sa Pag-asa, ang heat index ngayon ay nasa 40 degrees, ang paalala ng kanilang ina. Inihatid nina Lady at Arlene si Jesusa sa mababang paaralan ng San Isidro. Habang naglalakad ay nagkukwentuhan ang magkakapatid. Sa palagay ko, marami kaagad akong magiging kaibigan.
pagbibida ni Arlene. Pagkatapos ay tumungo na sila sa kanilang paaralan. Parehas na nasa mataas na paaralang pambansa ng San Isidro, sina Lady at Arlene. Naging masaya ang unang araw ng magkakapatid. Ibinida nila sa kanilang mga magulang ang kanilang mga naging karanasan. Nang sumunod na linggo ay nagkaroon ng pagkuha ng larawan para sa kanilang ID o pagkakakilanlan. Nang hingi ang kanilang guro, tagapayo ng mga impormasyong itatala sa kanilang ID tulad ng pangalan, baitang, paaralan, pangalan ng guro at pangalan ng magulang. Matapos punan ang mga kinakailangang impormasyon ay ipinasa na nila ito sa kanilang gurong tagapayo. Sino ang mga tauhan sa kwento? Sina Lady, Arlene, Jesusa at ang kanilang ina na si Aling Arsenia. Anong damdamin ang nangingibabaw sa kwento? Ang damdaming pananabik at kasiyahan sa pagpasok sa unang araw ng klase. Bakit ganoon ang naging damdamin ng magkakapatid? Dahil excited sila sa pagbubukas ng klase, sa pagpasok sa kanilang paaralan, at sa mga bagong karanasan at kaibigan na kanilang makikilala. May pangyayari ba sa kwentong may pagkakatulad sa iyong karanasan? Patunayan. Naniniwala ka rin bang mahalaga ang edukasyon? Pangatwiranan. Pagsunod-sunurin ang mga pangyayaring naganap sa kwento. Nagtala ng mga hinihinging impormasyon ang magkakapatid. Maagang gumising ang magkakapatid. Nagkwentuhan ang magkakapatid patungong paaralan. Kumain ng almusal ang magkakapatid. Nagbilin ang kanilang ina sa kahalagahan ng pag-inom ng tubig. Narito ang mga susi sa pagwawasto. Edukasyon. Hatiin ang klase sa 3 pangkat. Bawat pangkat ay bubuo ng maikling pagsasadula hinggil sa kahalagahan ng edukasyon. Narito ang pamantayan sa pagmamarka. Para sa ikatlong araw, kaugnay na paksa bilang 2, pang-abay na kondisyonal. Kaantasan ng pang-uri, lantay, nagpapakita o nagsasaad ng isa o payak na paglalarawan sa pangalan o panghalip. Halimbawa, matamis ang mangga, mapula ang pakwan, tahimik ang paligid. Pahambing, naghahambing ng 2 o higit pang pangalan o panghalip. Halimbawa, di gaanong malinis sa bahay si Rian kaysa kay Riza. Magkasing tangkad sina Lovely at Rachel. Di hamak na masipag si Jonelle kaysa kay June. Paghahambing na magkatulad. Ginagamit ito kung ang dalawang inihahambing ay parehas ng katangian. Halimbawa, magkasing ganda sina Judy at Eliza. Sintigas ng bakal ang kamao ng boksingero. Paghahambing na di magkatulad, ginagamit ito kung ang dalawang inihahambing ay hindi parehas ng katangian. Hambingang pasahol. May higit na katangian ang pinaghahambingan kaysa inihahambing. Halimbawa, di gaanong matamis ang melon kaysa pakwan. Hambingang palamang. May higit na katangian ang inihahambing kaysa pinaghahambingan. Halimbawa, higit na masipag si Chichi kaysa kay Steph.
Di hamak na tahimik si Angelo kaysa kay Christopher. Pasukdol, nagsasaad ng katangiang namumukod o nangingibabaw sa lahat. Halimbawa, si Adela ang pinakamatalino sa buong klase. Napakabait ni Andres sa kanyang mga magulang. Sobrang saya ni Enya kapag may bagong laruan. Matatawag na opinyon ang mga pahayag mula sa mga paliwanag lamang batay sa mga totoong pangyayari. Ang opinyon ay mga impormasyon na batay sa saloobin at damdamin ng tao. Nag-iiba ang mga ito sa magkakaibang pinagmumulan ng impormasyon at hindi maaaring mapatunayan kung totoo o hindi. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng sa aking, palagay, sa nakikita ko. Halimbawa, kung ako ang tatanungin, mahalaga sa magkaibigan ang pagtitiwala sa isa't isa. Sa aking palagay, mas payapa ang buhay ng isang tao na may takot sa Diyos. Katotohanan. Ang mga pahayag na may katotohanan ay kadalasang sinusuportahan ng pinagkunan. Ang katotohanan ay mga impormasyong maaaring mapatunayang totoo. Bihira itong magbago mula sa isang pinagmumulang impormasyon sa iba pa. Ginagamitan ito ng mga salita o parirala tulad ng batay sa, resulta ng, pinatutunayan ng, pinatutunayan ni, sang-ayon sa, mula kay, tinutukoy na, mababasa na, at iba pa. Batay sa tala ng Department of Education, unti-unti nang nababawasan ang mga out-of-school youth. Mababasa sa naging resulta ng pananaliksik ng mga ekonomista na unti-unting umuunlad ang turismo ng ating bansa. Tala pang-uri. Mula sa mga makikita sa loob ng silid-aralan, magtala ng mga pang-uring pasukdol. Mga halimbawa ng pang-uring pasukdol na matatagpuan sa loob ng silid-aralan. Para sa ika-4 na araw. Halina't basahin muli ang kwento. Sa bayan ng Magsaysay, Davao del Sur, nananahan ang mag-anak na Toribio. Nasasabik na ang mga bata sa napipintong pagbubukas ng klase. Lunes, Hulyo 29, 2024, ang unang araw ng eskwela. Maagang gumising ang magkakapatid na Lady, Arlene at Jesusa. Nasa baitang 10 at panganay sa magkakapatid si Lady. Sumunod naman si Arlene na nasa baitang 7 o 7. Bunso naman sa magkakapatid si Jesusa na nasa baitang 5. Kagabi pa lang ay inihanda na nila ang kanilang gagamitin para ngayong araw. Mula sa uniforme hanggang sa mga gamit sa eskwela. Tiniyak nilang wala silang makakalimutan. Maaga ring nagluto ng almusal ang kanilang inang si Aling Arsenia. Pagkatapos makapag-almusal ay bumalik na ang magkakapatid sa kanilang ina at nagpaalam na upang pumasok sa paaralan. Mag-iingat kayo mga anak, ugaliing uminom ng tubig sapagkat ayon sa Pag-asa, ang heat index ngayon ay nasa 40 degrees, ang paalala ng kanilang ina. Inihatid ni na Lady at Arlene si Jesusa sa mababang paaralan ng San Isidro. Habang naglalakad ay nagkukwentuhan ang magkakapatid. Sa palagay ko, marami kaagad akong magiging kaibigan. Pagbibida ni Arlene. Pagkatapos ay tumungo na sila sa kanilang paaralan. Parehas na nasa mataas na paaralang pambansa ng San Isidro, sina Lady at Arlene. Naging masaya ang unang araw ng magkakapatid. Ibinida nila sa kanilang mga magulang ang kanilang mga naging karanasan.
Nang sumunod na linggo ay nagkaroon ng pagkuha ng larawan para sa kanilang ID o pagkakakilanlan. Nang hingi ang kanilang guro, tagapayo ng mga impormasyong itatala sa kanilang ID tulad ng pangalan, baitang, paaralan, pangalan ng guro at pangalan ng magulang. Matapos punan ang mga kinakailangang impormasyon ay ipinasa na nila ito sa kanilang gurong tagapayo. Itala ang mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan at opinyon mula sa kwentong binasa. Bumuo ng tekstong impormatibo na ginagamitan ng mga pang-uring nasa kaantasan ng pasukdol. Magtala ng tig-5 halimbawa ng pangungusap na nagpapahayag ng katotohanan at opinyon. Para sa inyong pagsusulit, ikahon ang pang-uring pasukdol na ginamit sa pangungusap. Napakapino ng mga buhangin sa Boracay. Napakabango ng hininga ng mga bagong silang na sanggol. Pinakamataas na bundok sa Pilipinas ang Mount Apo. Sobrang tibay ng mga sapatos na gawang Marikina. Pinakapaborito ko ang asignaturang Filipino. Narito ang mga susi sa pagwawasto.